So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may FKM Motorcycle Philippines dito sa warehouse nila. So meron tayong update, meron tayong Fyro 175 na kulay red. So ngayon ko lang din to nakita at gusto ko lang din i-share sa inyo. Yun nga, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha nito, umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos yan. Watch out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's defiantly. Go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to... So ayun na nga, para sa kanyang price, pansin natin dito talaga, 175cc, naka-air-cooled, mapormang motor. Then, masasabi natin na head turner yung isang to. Yun nga, kung sulit nga ba sa presyo niya, para sa akin sulit. Dahil 175cc to, tapos ganitong halaga lang, all goods para sa atin. 175cc, tapos naka-FI pa siya, maporma, talagang brusco, matapang yung datingan niya. All goods na to, di ba? They always remember, yeah. I will be known, I won't let go. So yun nga, walk around natin para dun sa mga bagong subscriber natin. So welcome po sa atin. No, umpisa na natin yung walk around para dito. And sa kanyang front view, meron tayo ritong windshield na maliit lang to. Pero tingin ko mas malaki pa nga to dun sa windshield ni Aerox eh. Tingin ko mas okay siya. And then meron tayo ritong parang carbon fiber finish. And then napansin natin dito, sana si Fyro is maglagay siya dito ng brake lock. FKM, baka naman brake lock, 'di ba? So pagbaba natin dito, meron tayo rito parang carbon fiber finish. Maganda yung plastic na ginamit nila eh. Ayun, hindi siya yung malutong. Maganda. No? Ayun, kakatukin natin 'yan, malalaman natin kung malutong o hindi, 'di ba? Kung talagang mabilis mabasag, yun yung mga kailangan natin alamin, 'di ba? So ayan, meron tayong decals dito. Dito sa side, meron siyang FKM. Dito naman sa side, meron tayong 175. So, yung decals, gusto ko yung decals ng isang to eh. Meron siyang touch ng gold, kulay white. Dito sa side na to, meron din sa side doon. And yung Fyro na decals hanggang doon. And yun na nga, sa kanyang headlight na LED, naka-projected bulb. 4 yan, boy. Ganda ng ano rito, design, no? Ang angas. Yan, may mga sharp design. Yung kanyang signal light, LED rin yan. Yung park light niya na LED rin. Tapos maangas din yung datingan nito. And yung kanyang fender, balking tingnan. Gusto ko yung design dito. And then combination ng matte finish na para siyang carbon fiber finish. Ayan, naka-telescopic fork. Naka-single disc brake tayo rito. Combi brake na rin yung isang to. At ito nga pala ay sensor para sa speedometer. Naka-dual pad caliper tayo rito. Naka-mugs. Tubeless na rin. Ang size dito is 180 by 14. So, yung tires niya is Yuanqing. So, dito sa likod ay open part siya. So, mahirap talaga tong linisin. Lalo na kapag naputikan siya. Looks dito, kita nyo tong part na to, itong kulay itim, para siyang carbon fiber finish. Lapit ko pa sa inyo ah. Gusto ko yung design niya eh. Kita nyo yung design? Ayan oh. Ganda ng design niya. And yung itsura, talagang mapapansin nyo na may ibubuga eh. Head turner yung isang to eh. Gusto ko yung datingan niya talaga. So meron tayong comfort nung paa, pero hindi siya ganun kalawak yung extension, yung katulad nung sa atin. Kapad yan. Tatanggal to, so ingat tayo rito dahil nga sa parking madalas ninanakaw yung mga ganyan. Dito naman sa kanya ignition, dito rin binubuksan yung tank, no? Pag magpapagas tayo, yun, napaka-responsive niya. Ito yung ating gas tank. Hindi na siya kailangan susian. Sa upuan din, ito rin. Tapat yan dyan. Tapos madali lang din siyang
i-open. Sa side is meron tayong compartment. Iyon, 'di ba? Tapos meron tayo ritong USB port. Yun, USB port natin. Ayan. So, kanyang panel gauge na fully digital tayo rito, and then touchscreen nga pala isang to. Ayan. Sa switches niya, mukha siyang premium tingnan. No? Maganda yung plastic na ginagamit ni FKM. Tayo kill switch, on and off ng kanyang headlight and park light. Electric starter. Levers natin dito. Maganda yung itsura, maganda yung finish, maganda yung paint job, matte finish. Then yung grip niya, payat lang. Payat lang din dito sa side. Pag press natin yung levers, napaka-smooth. Smooth lang din. Throttle natin dito, sobrang babaw. Dito naman sa side, meron tayong flasher. Yan, flasher po yan, hindi po yan menu. Yan, flasher. And then, high and low, signal light, and then busina. Tapos dito naman yung kanyang panel gauge is naka fully digital tayo rito. Ganyan po siya. Ayan. So, touchscreen yan. May sounds pa siya. Ayan o. Pag siniset natin, ganyan ang ilaw natin. Okay. Ayan. Ganyan ang ilaw natin. Yan sa likod. Ganyan ang ilaw natin. Signal light. Yun. LED rin yan. Okay. Sa upuan niya, para siya naka-camel back. Meron tayong stopper dito. Tapos may mga stitches. Maganda rin yung kanyang leather na ginamit. Gusto ko yung leather na ito eh. Ayan o. Diba? Ang premium tingnan. Tapos yung makapal yung ating foam. Hindi tayo masyadong bukaka dito. Yan. Gusto ko yung design niya eh. Pa-heart shape siya eh. Tapos meron din tayo rito helmet hook. Ayan. Helmet hook. And then compartment. Siguro half face kasya dito. Yung ating side mirror. Ganda nung ganda ng space dito, no. Marami tayong mapaglalagyan dito. Tsaka kung nag-worry kayo kung mapapasukan ba siya ng tubig, hindi siya mapapasukan kasi meron siyang uwang dito. No? Dito meron siyang parang partition na kapag nabasa, rekta na yan doon sa baba. Yan. Tapos, kung mapapasok man siya, in case na talagang mapapasok, pupunta siya rito. Meron pa ring space dito. Yan, space niya. Kaya hindi siya rektang papasok dito sa ating compartment. Diba? No worries tayo sa tubig dyan. So, dito naman yung air-cooled. Yan, naka-air-cooled pa rin naman yung isang to. Yung ating stylish na muffler, bulky, tsaka flexible. Mukha siyang carbon fiber finish eh, no? So, naka-single exit tayo rito. Tsaka ang taba nung ang taba nung ating muffler dito. Naka-dual shock tayo rito at hindi siya adjustable. Meron tayo ritong tire hugger. Flexible din yan. So, dito sa likod is naka-disc brake tayo rito. Mukha kasi siyang naka-drum brake kung titingnan nyo. Yan. Pero naka-disc brake po siya. And then, naka-dual path caliper tayo rito. Yan. Para sa size ng ating gulong, ang size dito ay 120/70 by 14. So, U1 din. Yung kanyang brand and then tubeless na rin yan. So, sa kanyang taillight is LED rin yan. Napakita na natin yan sa inyo. Yun. Tapos yung kanyang signal light is LED. Hindi siya masyadong flexible. Naka-fix talaga siya. Tapos meron tayong plate light dito. Lagay ng plate. Napakalawak nito. Kasi yung plate natin ngayon is sobrang laki na talaga. So, kagandahan din dito. Maganda yung fender. Yan. Malapad din siya. Tapos meron tayong reflector side by side. Reflector din dito sa baba. So, yung CVT niya, tingnan nyo naman, napakalaki, boy. Oh, ang laki. Diba? Tapos, wala rin tayong kickstart dito. And, ganda nung design dito. Napakalinis lang. Side stand natin is meron tayo ritong kill switch. Ayan. Yung pillion para sa angkas, maganda rin yung design. Okay? So, sakyan naman natin itong motorcycle na to para at least doon sa mga 5 to na kagaya ko, abot ba natin yung isang to? Tingnan natin. I am a hunter, I've been filled with demons and hunger. I am the thunder, I command the masses in numbers. Look at the fear in their eyes, this is what happens when you are surprised. It's time to meet your demise, just call me
So yun na nga, para sa 5'2" na kagaya ko, no, abot natin yung isang to. Kung ganitong mga beginner bike yung gusto natin, pwede rin to sa mga babae, lalaki, no, na naghahanap ng maporma, head turner, aggressive na looks para dito sa mga ganitong design, 'di ba? Kasi ang angas na talaga ng design nito, 'di ba? So para sa atin sa 5'2" na kagaya ko, yung presyo niya sulit na sulit. Pero yung bike check natin dito, papansin natin talaga kahit naka-boots tayo, abot pa rin naman natin, no? Didiskartehan lang natin kung paano natin maaabot, no? Pwede naman natin patabas yung ating upuan kung medyo talagang natataasan tayo. Pero sa shock niya, maganda yung shock, maganda yung laro ng shock sa likod at harap. Turning radius natin dito is all goods. Di ka masyadong mabibitin dito. So ayun nga, para sa inyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle? Di ba? Check nyo to. FKM yan di ba? Sa quality, masasabi natin na quality, all goods yung ating mga parts na ginamit dito. So, yung mga available na parts is bibili nyo sa mga branch na meron sila or mga dealership nila or mga dealer na sakop ni FKM. So, puntahan nyo na lang dito or puntahan nyo sa mga shop na malalapit sa inyo. So, lalagay ko na lang din dyan yung kanilang mga dealer, no? Then, pwede kayo PM sa page natin sa FB or sa YouTube. Pwede kayo mag-PM, no? Pero sa Facebook kayo mag-PM para at least makikita ko at mababasa ko agad, okay? Para at least ma-assist ko kayo. Sa mga gustong kumuha na to, at least assist ko kayo tapos ta-transfer ko kayo sa marketing nila para mas mapabilis kung saan kayo pwedeng kumuha ng ganitong motorcycle. Okay? So yun na, puntahan nyo na lang dito. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagalan ko. Din sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.